I personally experienced it noong 2020. Hindi ko makalimutan yun kasi it was January 2020, credit card fraud, it was 60,000. And then, yung wife ko naman, 2021, yung ganyang sistema na, yung phishing, they text you from a trusted bank o trusted phone number. Tapos, para minamadali ka ibigay yung ganyan, you have to transfer money. It was around 230,000. And at the end of the day, we ended up the whole day calling people, going to the police station. We even went to Camp Crame, NBI, and nothing happened. So nung nalaman ko na I'll be doing this, medyo kinilig ulit ako. Kasi bandang huli, at the end of the day, small time pa lang kasi itong scam. Marami pang malalim na, when we talk about cybercrime, mas marami pang malalaking organisasyon abroad. And they target marami talagang tao, hindi lang yung pera, hindi lang yung mga bangko, hindi lang pera natin. It's small time lang tayo. So, yun lang. We personally experienced that. I personally experienced it. And gaya nga ng sinabi kanina ni Direk, mahirap eh. Pinaghirapan natin itong pera. Hindi naman natin ito nilanakaw. And we value the money. Huwag tayo magpapaloko. And I guess this is, besides entertainment, ang main purpose of this show is to let the people know, to be aware na mag-iingat tayo. Huwag tayo magpapadala. Marami. Hindi lang dito. Pati sa probinsya, madaling lokohin. Kami nga, naloko. Paano pa yung iba? So, ingat po tayo. Magbibigay ng OTP pag hindi natin pinagkakatiwalaan. Gut feel natin. Ako mismo, naranasan ko na hacking Facebook ko. Tapos last month lang. So, wala akong pindot sa cellphone ko, pero ba't na-hack yung phone ko? Yun ang nakakapagtaka. Gano'n sila kagaling, no? Gano'n kagaling yung mga scammers. Yung nga, sabi nga yung Dom, no? Parang lahat tayo nagpapakahirap magtrabaho, nabubuhay tayo, wala tayong tulog para may mapakain, may uwi sa pamilya, tapos nanakawin lang ng ibang mga scammers. So, di ba? So, hindi napaka-timely ng show natin, itong firewall, para maging aware yung mga tao. Lalo na pahirap ng buhay ngayon, hindi madaling kumita ng pera. Na yung ibang mga tao, ninanakaw lang nila yung pera ng bayan. Pero tayo, nagpapakahirap tayo. Sumusunod tayo sa rules, or law-abiding citizen, tapos nagpapakahirap tayo. Pero still, hindi natin alam kung saan napupunta yung mga pera natin. Mga taxes natin. So, siguro lahat ng pagdadaan natin ngayon. So, sana makabangon pa yung Pilipinas. Itong ating, hindi ko alam kung nawawala ba o natutulog ba o nagpapaka na lang yung mga tao sa mundo na di ba? Parang hirap ng ano. Kaya itong firewall, dito tayo mag-focus. Panoorin natin itong firewall dahil alam ko maraming makakarelate dito sa show natin.